Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Kuya Dan, magbibigay sa inyo ng isang kwento na mapupulutan natin ng mga aral sa buhay. Aral na magpapamulat sa atin ng katotohanan sa buhay na ito. Kaya inaanyayahan ko kayo na pakinggan ito dahil maikli lamang ito at hindi kayo maboboring. Narito ang kwento. Sa isang maliit na baryo, may isang pamilyang dating puno ng pagmamahalan at kasayahan, ang pamilya ni Mang Ernesto. Siya ay isang mabuting ama noon, masipag sa trabaho at mapagmahal sa kanyang asawa na si Aling Marta at sa tatlo nilang anak, sina Rico, Angela at Buboy. Ngunit nagbago ang lahat nang mahumaling si Mang Ernesto sa bisyo. Noong una, simpleng pag-inom lamang ang bisyo ni Mang Ernesto. Tuwing Biyernes ng gabi, nakikipag-inuman siya sa kanyang mga kaibigan sa kanto. Ngunit unti-unti, naging madalas ang kanyang pag-uwi ng lasing, at hindi nagtagal, napabayaan na niya ang kanyang trabaho. Sinubukan siyang saway ni Aling Marta, ngunit palagi siyang sinasagot ng, "Relax ka lang, Marta. Kaunting inom lang to, wala namang masama." Ngunit hindi lang pag-inom ang naging bisyo ni Mang Ernesto. Natuto siyang magsugal. Noong una, bariyang halaga lang ang kanyang nilalaro, pero nang malasahan niya ang panalo, nagpatuloy siya hanggang sa lumubog sa utang. Dahil sa kanyang bisyo, unti-unting nauubos ang kinikita ni Mang Ernesto. Minsan, umuwi siyang walang dalang pagkain para sa pamilya. Nag-aalala si Aling Marta, lalo na't minsan, napapansin niyang may nawawalang gamit sa kanilang bahay, isang lumang radyo, isang silya, at kahit ang mga laruan ng mga bata ay kanyang naisangla. Isang gabi, habang nag-uusap si Rico at Angela sa kanilang maliit na silid, narinig nilang nag-aaway na naman ang kanilang mga magulang. "Ernesto, wala na tayong bigas." "Paano na ang mga bata?" sigaw ni Aling Marta. "Aba, ako na naman ang may kasalanan. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap kumita ng pera?" sagot ni Mang Ernesto, habang sumisigaw at tumatagay pa ng alak. Ang away ay nauwi sa pisikal na pananakit. Nasaksihan ito ng kanilang bunsong anak na si Buboy, na biglang umiyak sa takot. Sa sumunod na mga buwan, lalo pang lumala si Mang Ernesto. Hindi na siya pumapasok sa trabaho at mas madalas nang nakatambay sa labas, umiinom at nagsusugal. Ang kanyang pamilya ay lubos nang naghihirap. Tumigil na sa pag-aaral si Rico dahil kailangan niyang magtrabaho bilang isang construction worker para matulungan ang kanyang ina. Isang araw, nagkaroon ng malaking gulo sa baryo. Isang lalaki ang hinabol ng grupo ng kalalakihang may dalang pamalo at tubo. Laking gulat ni Aling Marta nang makita niyang si Ernesto ang tinutugis. "Ernesto! Ano na naman to?" sigaw niya. "Marta, tulungan mo ako. May utang ako kay Boyet pero hindi ko pa mababayaran," sagot ng kanyang asawa habang nagtago sa likod niya. Ngunit walang magawa si Aling Marta. Nagsimula nang magalit ang mga pinagkakautangan ni Mang Ernesto, at sa takot na mapahamak ang kanilang pamilya, napilitan siyang ibenta ang natitirang gamit sa bahay upang bayaran ang utang ng kanyang asawa. Dahil sa matinding kahihiyan at gutom, napagtanto ni Aling Marta na hindi na siya maaaring maghintay na magbago ang kanyang asawa. Kinausap niya ang kanyang mga anak. "Mga anak, hindi na natin kayang tiisin ito. Hindi natin pwedeng hintayin na tuluyang masira ang buhay natin." Nagdesisyon siyang lumayo. Isang gabi, dinala niya ang kanyang mga anak sa bahay ng kanyang kapatid sa kabilang bayan. Labis itong ikinagulat ni Mang Ernesto nang magising siya kinabukasan at madiskubring wala na ang kanyang pamilya. Sa simula, hindi pa rin nagbago si Mang Ernesto. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Wala nang sumasalubong sa kanya pag-uwi, wala nang nag-aalaga sa kanya, at wala na siyang pamilyang uwian. Isang araw, dumalo siya sa isang pagtitipon sa simbahan, kung saan napakinggan niya ang isang pastor na nagsabing, "Ang bisyo ay lason na sumisira hindi lang sa iyo, kundi pati sa iyong pamilya. Pero laging may pag-asa sa Diyos. Kung tunay kang magsisisi, kaya kang baguhin ng Panginoon." Napaluha si Mang Ernesto. Doon niya napagtanto kung gaano kalaki ang kanyang pagkakamali. Sa unang pagkakataon, lumuhod siya at taimtim na nanalangin.
Makalipas ang ilang buwan, sinubukan ni Mang Ernesto na hanapin ang kanyang pamilya. Sa una, hindi siya tinanggap ni Aling Marta, ngunit nang makita niyang seryoso itong nagbago, huminto sa bisyo, naghanap ng trabaho, at lumapit sa Diyos, unti-unti nilang binuksan ang kanilang puso para sa kanya. Hindi naging madali ang muling pagtanggap kay Mang Ernesto, ngunit dahil sa kanyang pagsusumikap na itama ang kanyang mga maling desisyon, nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Sa huli, muling nabuo ang kanilang pamilya. At sa pagkakataong ito, mas pinahalagahan ni Mang Ernesto ang buhay na ipinagkaloob sa kanya, malaya sa bisyo at puno ng pagmamahal sa kanyang pamilya. Walang huling pagkakataon sa pagbabago, hanggat may pagsisisi at pananalig sa Diyos, laging may pag-asa. Ngayon ay naisip niya na ang mga ginagawa niya ay hindi tama na kailangan niya na ang magbago at pagsisihan ang kanyang mga kasalanan na gawa sa pamilya. Nabasa niya ang talata sa Biblia sa aklat ng Pangalawang Korinto, Kapitulo 5 versikulo 17. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Walang huling pagkakataon sa pagbabago, hanggat may pagsisisi at pananalig sa Diyos, laging may pag-asa. Ngayon ay naisip niya na ang mga ginagawa niya ay hindi tama na kailangan niya na ang magbago at pagsisihan ang kanyang mga kasalanan na gawa sa pamilya. Nabasa niya ang talata sa Biblia sa aklat ng Pangalawang Korinto, Kapitulo 5 versikulo 17. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, narito, ang lahat ng bagay ay naging bago. Ipinapakita ng talatang ito na sa pamamagitan ni Kristo, maaaring magbago ang isang tao at magsimula ng panibagong buhay. Iwanan ang buhay na walang kabuluhan at mamuhay ng may takot sa Diyos. Mula noon naging masaya ang buong pamilya nila dahil sa pagsunod nila sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ang paraan ng masayang pamumuhay ng isang tao na may pag-asa. Iyan po ang aking kwento sa oras na ito. Sana ay nagustuhan niyo ito. At kung nais niyo na marinig din ito ng inyong mga mahal sa buhay, pwede niyo po itong ibahagi sa kanila. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa ating channel at pindutin ang bell icon upang sa bawat video na upload ko ay ma-notify po kayo. Nagpapasalamat po ako sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod.